Isang taon matapos pumanaw ang Taiwanese actress at cultural icon na si Barbie Hsu, ay muling nagtipon ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga taong minsang nakasama niya sa industriya upang alalahanin ang kanyang buhay, pagmamahal at hindi matatawarang ambag sa Asian entertainment. The Philippine Showbiz List presents detalye sa emotional tribute ng death anniversary ni Barbie Hsu. A Quiet Yet Emotional Tribute. Si Barbie ay pumanaw noong February 2, 2025 sa edad na 48 dahil sa pneumonia na dulot ng komplikasyon ng influenza habang siya nagbabakasyon sa Japan. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa milyon-milyong tagahanga sa buong Asya na lumaki at umibig sa kanyang mga karakter, lalo na bilang si Sanchay sa iconic seryeng Meteor Garden. Noong February 2, 2026, ginanap sa Qingdao San Cemetery sa New Taipei City, Taiwan, ang unang death anniversary ni Barbie. Sa kabila ng maulang panahon noong araw ng seremonya, hindi napigilan ang pagdating ng mga taong nagnanais magbigay pugay sa kanya. Tahimik ang kapaligiran, ngunit dama ang bigat ng emosyon. Hindi ito isang engranding selebrasyon, kundi isang solemn at personal na paggunita. Pinangunahan ang seremonya ng ina ni Barbie na si Wang Chunmi na kilala sa publiko bilang S-Mom, kasama ang asawa ni Barbie, ang musician si Koo Junyup o mas kilala bilang DJ Koo. Nandiyan din ang iba pang miyembro ng pamilya, kabilang ang nakababatang kapatid ni Barbie, ang TV host si Dee Su at ang asawa ni Dee na si Mike Su. Kasama sa paggunita ang mga dating ka-love team ni Barbie sa Meteor Garden na sina Jerry Yan at Vic Chu na kilala sa kanilang mga karakter bilang Dao Mingxi at Hua Zhelei. Hindi naman nawala ang presensya ng matagal na kaibigan ni Barbie at ang kanyang BFF sa Meteor Garden, ang Taiwanese singer na si Rainy Yang na kilala sa karakter bilang Xiao Yu. Spotted din ang dating kasamahan niya sa industriya na si Shou Lu. Naroon din ang ilang kilalang personalidad tulad ni Taiwanese TV producer Wang Wei-chung at mga TV host na sina Kevin Chai at Matilda Tao. Spotted din sa nasabing memorial event ang TV host na si Blackie Chen at ang kanyang asawa na maaawit na si Christine Fan. Nandyan din ang mga South Korean musicians na sina Kang Won-rae ng K-pop duo na Klon, kung saan miyembro rin si DJ Koo at si Choi Siwon ng South Korean boy group na Super Junior. Dumalo rin si Janet Chia, chairperson ng Taipei Financial Center Corp. At entertainment manager na si Chu Lee Kwan. Ang presensya nila ay patuloy na malawak na impluensya at respeto kay Barbie bilang artista at tao. Barbie honored with memorial statue. Ang pinakamahalagang bahagi ng paggunita ay ang unveiling ng memorial statue na pinamagatang Eternal Orbit of C1 gamit ang tunay na pangalan ni Barbie. Mismo si DJ Koo ang nagdisenyo bilang huling handog ng pagmamahal para sa kanyang yumaong asawa. May marble base ito at isang pathway na binubuo ng siyam na puting hakbang na nakaayos sa hugis na S na sumasagisag sa pangalan ni Barbie na Big S at sa mga elementong mahalaga sa kanilang relasyon. Nang matanggal ang takip sa estatwa, marami sa mga dumalo ang napaiyak. Ipinapakita ng estatwa ang isang batang babae na may ribbon sa buhok, magkakapit ang mga kamay sa harap ng dibdib at nakapikit ang mga mata na parabang mahimbing natutulog. Sa Instagram, ibinahagi ni Lee Cheng Dao, ang artistic director, ang kaunting detalye kung paano dinisenyo ni DJ Koo ang estatwa. Ipinapakita ng likhang sining ang imahe ni Barbie na nakasuot ng damit, may nakapikit na mga mata at magkakapit ang mga kamay sa dibdib. Dalawang bulaklak ang inilagay sa pagitan ng kanyang mga braso bilang simbolo ng kagandahan at alaala. Sa kanang kamay ng estatwa, may nakaukit na disenyong bulaklak na kahawig ng tattoo na mayroon si Barbie. Napapalibutan ang figura ng siyam na geometric cubes na kumakatawan sa siyam na planeta. Ang numerong siyam ay may espesyal na kahulugan dahil sa wikang Korean, ito ay katumbas ng apelido ni Koo at dati ding may tattoo si Barbie ng number 9 sa kanyang ankle para kay DJ Koo. Ayon kay Lee, ang numerong ito ay ang pinapinapahalagahang numero ng mag-asawa sa gitna ng maraming bilang at isang hindi mapapalitang lihim na wika sa pagitan nila. Inilagay ang estatwa sa direksyong 208 degrees south patungo sa Taipei kung saan nakatira ang pamilya ni Barbie. Ayon kay Lee, sa direksyong ito, sa track na ito, hindi na natatapos ang oras. Ang pag-ibig ay patuloy na tumatakbo, nagpapahiwatig ng walang hanggang alaala at pagmamahal na iniwan ni Barbie sa kanyang pamilya at sa asawa. Dagdag pa rito, ang numero 208 ay sumasagisag sa kanilang wedding anniversary tuwing February 8. Isa sa mga pinakatumatak na sandali ng seremonya ay ang pagyakap ni DJ Koo sa estatwa, isang eksena na nagdulot ng luha sa marami. Maging ang ina ni Barbie ay umiyak ng ilantad sa publiko at niyakap ang estatwa. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Barbie ay nagbigay ng kanyang talumpati
na may luha sa mga mata at sinabi na ang mga tagahanga na namimiss ang kanilang kapatid ay malugod na maligayang bumisita sa estatwa. Paulit-ulit niyang pinasalamatan ang kanyang bayaw sa pagdidisenyo ng estatwa at naging emosyonal habang inilarawan ang kabutihan ni DJ Koo na walang hinangad kundi pagmamahal. Ayon kay D, sa ulan, binigyan ni DJ Koo ang kanyang kapatid ng isang bulaklak. Palagi doon itong dala ang isang purong puso. Tahimik na pinoprotektahan si Barbie, kaya lubos ang pasasalamat niya rito. Matapos ang talumpati, kumanta si D at ang mga malalapit na kaibigan ng pamilya ng isang awitin para kay Barbie sa ilalim ng malakas na ulan. Binanggit ni D na hindi gusto ni Barbie ang maaraw na panahon at ang ganitong atmosphere ay tama para sa kanya. Nagbigay rin ng mensahe si DJ Koo sa mga dumalo sa wikang Korean, nagpapahayag ng pasasalamat at suporta at pagmamahal para sa kanyang yumaong asawa. Bagamat inilarawan ng mga dumalo ang seremonya bilang lubhang emosyonal, nahati ang reaksyon sa online platforms. Maraming netizens ang nagkomento ng estatwa ay hindi mukhang si Barbie Sue. Hindi nagpapabalik ng alaala sa kanya at parang ibang tao o kahit cartoon character. May ilan palang ikinumpara ito sa mga memorial ng yumaong Godfrey Gao at Coco Lee at naglabas ng pagkadismaya, pati na ang mungkahi na magsagawa ng public fundraiser upang muling gawin ang estatwa. Ang paksang Barbie Sue statue ay mabilis na naging trending sa Weibo na may daan-daang libong komento. Sa gitna ng kontrobersya, ipinaliwanag ni Lee Sung-do, ang creative director ng proyekto, na ang estatwa ay ginawa bilang isang installation art at hindi bilang isang realistic na portrait. Ipinakita ang estatwa kasama ng mga abstract sculptural forms at nilikha sa pagkikipagtulungan sa isang nangungunang Taiwanese art production team matapos ang ilang buwang diskusyon at revisyon. Ang estatwa ay ginawa sa stainless steel at cast brass, sumasaklaw sa isang exhibition space na humigit kumulang 72 metro kwadrado at ang pangunahing figura ay may taas na 330 centimeters. Tungkol sa mga puna ng estatwa hindi mukhang si Barbie, sinabi ni Lee na ang estatwang ito ay hindi ginawa upang kopyahin ang itsura ni Barbie, kundi upang makahanap ng lugar kung saan maaaring magpahinga ang kanyang kaluluwa. Samantala, ibinahagi naman ni DJ Koo sa Instagram ang isang video tungkol sa proseso ng paggawa ng estatwa at ang unveiling ceremony nito. Binanggit niya na ang dahilan ng paggawa ng memorial statue ay dahil nais niyang mapalapit si Barbie sa lahat. Ayon sa kanya, ang disenyo ng estatwa ay sumasalamin sa madalas sabihin ni Barbie noon na siya ay parang isang alien mula sa ibang planeta, kaya nais si DJ Koo na lumikha ng isang galaxy na tatanging para sa kanya. Ang konsepto nito, anya, ay simbolo ng kakaibang personalidad ni Barbie at ng isang mundo ng pagmamahal at alaala na para lamang sa kanya. Bukod dito, nag-upload din si DJ Koo sa Instagram ng isang sulat kamay na mensahe para kay Barbie, kung saan ipinahayag niya na patuloy pa rin siyang nangungulila sa kanyang yumaong asawa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!